Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Meron din po tayong Facebook or Meta page, Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ha? Nagdi-discuss po ako dito ng mga topics na hindi ko pa po na-discuss sa ibang social media platforms. Kaya lagi nyo rin po itong subaybayan. Regular po ito araw-araw dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. So ito, nagkakabantaan ng bastusan. Si Lacson saka si Amy Marcos at si Marcoleta. Ha? Hindi, ang sabi ni kasi ni Senador Ping Lacson, mabigat na yung statement ni Senador Ping Lacson. Mga kabunyog, medyo may halong piko na. Piko na sa ginagawa nila ito pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Matapos yung press con ni Amy at saka ni Marcoleta, nag-press con kasi si Amy at si Marcoleta noong January 20. O di ba nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing nung January 19. Pagkatapos nung January 19 na Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinaumagahan, nag-press con kaagad si Amy Marcos at si Marcoleta. Binibira yung Blue Ribbon. Binibira, hindi man nila pinapangalanan, binibira si Lacson. Frustrated daw sila, hindi nila gusto ang nangyayari sa Blue Ribbon. Naglabas pa sila ng minority report. Ngayon, anong sabi ni Senador Ping Lacson? Kung gusto nila ng bastusan, edi bastusan. Ganon talaga yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Kung gusto raw nila Amy at saka ni Marcoleta at ng minorya ng bastusan, edi bastusan. Ibig sabihin, si Senador Ping Lacson, piko na. Kumbaga nababastos siya eh. Nababastos siya. Dahil nababastos siya, kung gusto daw nila ng bastusan, edi bastusan. Aside from advising them to read the rules of the Senate again, palagay ko mag-review sila ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Yan yung reaksyon ni Senador Ping Lacson. Ang sabi kasi ni Senador Ping Lacson, hindi sila sumusunod sa rules ng Senate. May rules ang Senate, hindi pwede yung ginawa na yun na minority report. Mali yun. Actually, kahit si dating Senate President Drilon, ganun din yung reaksyon. Sabi ni dating Senate President Drilon, mali yung ginawa na yun. Ano talaga yun? Nakaka-insulto yun. Disrespectful yun. Hindi nila nire-respeto niyan yung Blue Ribbon Committee at saka lalo na yung chairman. Mali yung ginawa na yun. Sa rules daw talaga ng Senado, hindi pwede yung gumawa ka ng separate na minority report. Walang ganun. O kaya ang advice nga ni Lacson, basahin daw uli ang rules nila. Na hindi lang daw yun. Kahit simple lang na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Matindi yun. Parang kaliwat ka ng sampal yun Kaliwat ka ng sampal sa mukha yun. GMRC na, ibig sabihin hindi ka marunong ng Good Manners and Right Conduct. Napakatindi ng ganun. Pero yun na nga, ang sabi ni Senador Ping Lacson, kung gusto daw ng bastusan, di bastusan, mukhang may aabangan tayo sa susunod na mga araw. Mukhang may aabangan tayo sa susunod na mga araw. Talagang galit na si Senador Ping Lacson. Ang sagot naman ni Amy Marcos, hindi naman daw si Lacson ang pinapatungkulan ng report. Ang pinatunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Ang mamamayang Pilipino ay hindi basurahan kahit papaulit-ulit ng tinatapakan at binababoy. Ang sabi niya, ayaw kong patulan ng usaping respeto. Kung may pinakamalaking bastusan dito, yun ay ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Wow. Yan naman yung ni Amy Marcos. Hindi, pero talaga? Siyempre nasaktan si Lacson diyan. Ay di ba sinabi ko na rin yan? Sabi ko, asahan na dito nila Amy at Marcoleta. Magagalit talaga dito si Senador Ping Lacson. Nung hearing pa nga lang nung Blue Ribbon nung January 19, di ba?
nung January 19 na hearing, yung nag-deliver na ng introductory message si Lacson. Ano na, matapang na siya, ano na siya doon, pikon na siya doon, nagsasabi na nga siya eh. Yung mga lagi daw na bumibira sa kanya sa Blue Ribbon, shut the F up. O, ganun yung pagkakasabi niya. Kaya lang, hindi pa rin. Talagang nag-press con pa rin sila Amy Marcos at Marcoleta. Talagang parang hinahamon talaga si Lacson eh. Yun ang masama doon. Yun ang mabigat doon. Kumbaga, ano eh, nagsabi na nga si Senador Ping Lacson, yung mga kritiko, yung mga maiingay, lagi daw siyang tinitira sa Blue Ribbon. Ha? Ang sabi niya, ano? Ang sabi ni Senador Ping Lacson, shut the F up. So, sinabi niya yan doong January 19. O wala pa rin. Ang ginawa pa rin nila Amy Marcos at saka ni Rodante Marcoleta, nag-press con pa rin. At sa press con, binibira talaga si Lacson. Sabi ni Marcoleta, nakakadismaya daw yung nangyari. O, sa halip daw na kung tinatanong niya daw yung dalawang babae na testigo, ang sumasagot daw iba. O, ang tinutukoy niyang sumasagot, si Lacson yun. Tapos gumawa pa ng separate na minority report. O yun, present sa media. Kaya na-insulto talaga si Senador Ping Lacson. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, kung gusto nyo ng bastusan, bastusan. Aabangan natin to. Mukhang napuno na talaga. Puno na ang salok. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, gusto nyo ng bastusan? O sige, bastusan. ha? Ano ito mga kabunyog? Aabangan natin to sa susunod na mga araw. Matindi ito. Matinding bakbakan ito. May hearing na naman ang ang Blue Ribbon sa susunod na mga araw. Ang dapat naman talaga kasi dito sa ang dapat kasi talaga kila Marcoleta at saka kila Amy Marcos. O katulad niya, ipapatawag ni Lacson si Jose Raulito Paras. Ito umano yung dami. Ito yung dami na fraternity brand ni Romualdez na ginagamit niyang dami sa pagbili ng mga properties sa Pilipinas, sa Spain. So ngayon, ipipresent sa hearing sa susunod. O di dapat umattend si Amy Marcos diyan. Dapat umattend si Marcoleta at gisahin niya yan. Ibig sabihin, may pinoproduce ng mga tao si Senador Ping Lacson kung gusto lang nilang talagang mai-establish yung link kay Martin Romualdez. Ayan, may pinoproduce ng mga testigo eh. Ang dapat gawin ni Amy Marcos, umattend siya tapos gisahin niya rin yan. Tulungan niya na yung Senate Blue Ribbon Committee na talagang mapalitaw kung ano nga talaga ang involvement. Kung involved nga talaga si Martin Romualdez, di palabasin. Yun sana yung ginagawa. Kaya lang sa halip na ganun, talagang inaakusahan nila si inaakusahan nila si Lacson. Ano daw eh. Nagpagtanggol daw ni Martin Romualdez. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kaya napipikon din si Lacson.